Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa unang araw ng buwan ng Agosto, ngayong unang Sabado ng buwan na ito, unang-una, tinatalaga natin ang ating mga puso sa kalininisang puso ni Maria. Pero pangalawa, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Alfonso Maria de Liguri, isang obispo at doktor ng ating simbahan. Pag sinabi mong doktor ng simbahan, hindi ibig sabihin na doktor na manggagamot. Doktor ibig sabihin isang pantas. Siya'y bihasa tungkol sa mga pananampalataya ng ating simbahan. Tayo'y lumapit sa ating mahal na ina, kay San Alfonso ng Liguri. Lalong-lalo na tinataas natin, nilalapit ang ating mga kapatid na may sakit para sa kanilang mabilis na kagalingan. At para tayong lahat ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo'y magpakumbaba, humiling muli ng kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ang iyong sambayanan. Pagkaloob mo sa diwa ng obispong si Alfonso Maria Liguri na nagmalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinamo niyang gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat patayin ang taong ito pagkat nagpahayag siya laban sa lungsod, gaya ng narinig ninyo. Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, sinugo ako ng Panginoon upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod. Gaya ng narinig ninyo, kaya nga magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayon, mahahabag ang Panginoon at hindi niya itutuloy ang parusang inilaan sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan. Pag ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan. Ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito, pagkat alam ninyong sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga saserdote at mga propeta, hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito
sapagkat ipinahayag niya sa atin ang pinasasabi ng Panginoon. Subalit si Jeremias ay binabantayan ni Ahikam, anak ni Shaphan, kaya't hindi siya napatay ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Iligtas mo ako ay sagipin. Sa putik na ito, tubig na malalim. Sa mga kaaway, ako'y iligtas din. Huwag mong tulutang ako ay maanod. Dalhin sa malalim at baka malunod. Hahantong sa libing ako pagkatapos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Naghihirap ako at mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kung makita ito, yung mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bayit, pagkat may kakamting langit. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, nang makarating kay Herodes ng tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanya malingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay. Kaya siya nakakagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Ang laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan nila ng mga panahuhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niya ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din ang isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangako na narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Nilagay ang ulo sa isang pinggan at binigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, binalita nila ito kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Alfonso Maria de Liguri. Sa mga hindi po nakakakilala sa kanya, si San Alfonso po ay pinanganak sa isang mayamang pamilya sa Italia. Napakatalino po niya. Isipin niyo po, 16 years old pa lang daw po siya. Natapos na siya sa pagiging abogado. At halos wala daw po siyang natalong kaso. Pero isang araw, natalo po siya sa isang
napakahalagang kaso. Masakit po yun para sa kanya. Tinamaan ang pride niya. Kaya iniwan po niya yung matugumpay na karir niya bilang abogado. At pinili po niyang maglingkod sa Diyos bilang pari. Marami pong nagtataka, bakit iniwan niyang malaking kita? Bakit iniwan niya yung magandang pangalan niya? Bakit pinagpalit niya yung komportableng buhay? Ang sagot, dahil natuklasan po ni San Alfonso de Liguori ang isang napakahalagang katotohanan na mas mahalaga ang kaligtasan ng kaluluwa kaysa sa tagumpay dito sa mundo. At ngayon pong healing mass natin, may 3 pong aral na pwede po nating matutunan kay San Alfonso ng Liguori para tayo po ay maging mas malusog at gumaling mula sa ating mga sakit. Here are 3 lessons from St. Alphonsus of Liguori to help you heal and to keep you healthy. First, St. Alphonsus taught us that we should use ordinary remedies in time of our sickness. Such is God's will. Mga kapatid, hindi naman po taliwas sa kagustuhan ng Diyos ang magpatingin sa doktor. Hindi po kahinaan ng pananampalataya ang pagpapagamot sa hospital. Tandaan niyo po, hindi po magkalaban ang pananampalataya at ang siyensya. Oo, nagpapagaling ang Diyos sa pamamagitan po ng panalangin, ng ating pananampalataya. Pero, nagpapagaling din ang Diyos sa pamamagitan ng mga doktor, ng gamot, at ng medisina. Understand that seeking treatment is also an act of trust in God's providence. It is not a lack of faith. Ang pagpapagamot po ay hindi po kabaliktaran ng pananampalataya. Sa katunayan nga, ito ay bahagi ng pananampalataya. Kaya kung sumasakit ang ngipin mo, huwag ka lang magnobena. Magpadentista ka. Di po ba? Kung lumalabo ang mata mo, huwag ka lang magdasal. Magpatingin ka sa ophthalmologist. Kung napilay ka, magpa-x-ray ka. Huwag ka lang magsimba, huwag ka lang magpa-pray over. Tandaan niyo po yung napakagandang aral mula din po kay San Agustin. Ano po ang sabi ni San Agustin? Work as if everything depends on you, but pray as if everything depends on God. May kakilala po ako, nagkaroon po ng cancer. Tinago po niya yung bukol po niya sa kanyang dibdib. Natatakot po siyang magpatingin. Pero kalaunan po, nalaman din ng kanyang pamilya yung sakit niya. Kapag kinakausap ko po siya, isa lang po ang paulit-ulit niyang sinasabi, Father, nagtitiwala po ako sa Diyos. Hindi naman po niya ako pababayaan eh. Napakaganda po, napakalakas ng kanyang tiwala sa Panginoon. Pero sana, isinama din niya sa kanyang pagtitiwala yung paraan na binigay ng Diyos upang siya ay gumaling, upang siya ay matulungan. Hindi po ba? Sa kasawiang palad po, dahil hindi siya nagpatingin, nung nakita sa test, stage 4 na po yung cancer niya. Lumala po yung kanyang sakit at kalaunan, pumanaw po siya. Mga kapatid, hindi ko po sinasabi na kung nagpagamot siya, tiyak, mabubuhay siya. Wala pong makakapagsabi nun, tanging ang Diyos lang. Ngunit, kung kinuha niya yung pagkakataon na magpatingin, magpagamot, di sana naagapan pa yung kanyang karamdaman. Hindi po ba? Tandaan niyo po, ang pananampalataya ay hindi dahilan para pabayaan mo ang iyong katawan. Amen? Unawain niyo po, kapag sinasabi mo ang pananampalataya, kakambal niyan ay pagkilos. When you talk about faith, it is inseparable to action. Faith and actions are 2 sides of a coin. Kaya nga po, sabi ni Santiago, basahin nyo doon sa kanyang sulat, faith without works is dead. Ang pananampalataya na walang pagkilos ay
patay. Kaya tandaan niyo po mga kapatid, ang ating katawan ay regalo mula sa Diyos. Kung regalo ito galing sa Diyos, tungkulin mo na alagaan mo ito. Amen? Oo, maniwala ka. Pero ipakita mo naman yung iyong paniniwala sa pamagitan ng pagtitiwala mo sa mga doktor, sa gamot, sa medisina. Dahil ang mga doktor, nurses, hospital, gamot, kaalaman sa medisina, lahat naman po yan, di ba? Galing din sa Diyos. Amen? Ang Diyos, ang dakilang manggagamot. Ngunit, madalas gumagamit din siya ng ibang tao, ng ibang bagay para tayo ay mapagaling din. Amen? So, if you trust God, also learn to trust medicine. Also learn to trust doctors because they have been given wisdom coming from God. Amen? Second, Saint Alphonsus also taught us, if we ask God for help, let us also ask God for a healthy soul. Opo, isang biyaya yung magkaroon ka ng isang malusog, malakas na pangangatawan. Hindi po ba? Pero ang pinakamalaking biyaya ay yung pagkakaroon din ng malusog na kaluluwa. Hindi po ba? Minsan, marami po sa atin ang nagdadasal. Lord, pagalangin mo naman ako. Alisin mo naman ang cancer ko. Pababain mo naman ang sugar ko. Palakarin mo naman ako. Huminto na po ako sana sa pagdadialysis. Hindi naman po masamang mga panalangin ito Lalong-lalo na kung nanggagaling po sa puso. Hindi po ba? Pero ang tanong, ilan kaya sa atin, lalong-lalo na po sa inyo pong mga may sakit, ilan kaya sa inyo kapag nagdadasal, pinagdadasal din sinasabi, Lord, pagalingin mo naman ang puso ko na mawala na ang pride ko. Lord, linisin mo sana ang loob ko mula sa galit at hinanakit. Lord, pagalingin mo naman ako mula sa inggit, mula sa bisyo, mula sa kasakiman. Kasi minsan po, mas nag-aalala pa tayo sa blood pressure kesa sa pressure ng kasalanan ng ating konsensya. Hindi po ba? Minsan, mas natatakot pa tayo sa high cholesterol kesa sa ating mataas na pride. Mas concerned pa tayo sa timbang ng ating katawan. Pero hindi natin iniinda, pinapansin yung bigat ng ating mga puso. Mga kapatid, mahalaga po ang malusog na katawan, of course. Pero, tandaan nyo din po, hindi naman lahat na malusog na katawan ay may malusog ding kaluluwa. Amen? May mga tao, malakas pong tumakbo, pero mahina namang magpatawad. Merong ngang mga tao, malinaw ang paningin, lalong-lalo na pag pera ng pinag-uusapan. Nakakakita agad. Hindi po ba? Pero pagdating sa mga mahihirap, bulag sila. Hindi po ba? Malakas nga, maaari ang puso mo, ayon po sa ECG. Pero malamig naman ang puso mo pagdating sa Diyos. At hindi po ba nakakalungkot ito? Ano po ang silbi ng isang malakas na katawan kung malayo ka naman sa Diyos? Ano ang silbi na magandang kalusugan kung wala ka namang kabanalan? Mga kapatid, hindi ka pinapagaling ng Diyos para humaba lang ang iyong buhay. Pinapagaling ka ng Diyos para makapaglingkod ka pa, para makapagmahal ka pa, para maging liwanag ka dito sa mundo. Kaya kapag gumaling ka sa iyong sakit, huwag mong isipin na pinagpala ako, bless ako, swerte ako. Kapag gumaling ka sa iyong sakit, magpasalamat ka dahil isa lang ibig sabihin, may mission pa na pinapagawa ang Diyos sa'yo. Amen? Remember, physical health is a gift, but spiritual health is the greater gift. Because a healthy body without a healthy soul is still a tragedy. But a strong body, a good soul, is the greatest blessing that we can receive in this life. Amen? Third and last, Saint Alphonsus
also taught us that when we are sick, let us simply pray, Lord, your will be done. Huwag niyo pong kalimutan yan. Hingin mo na ang lahat, sabihin mo na ang lahat sa Diyos. Pero huwag mong kakalimutan, sabihin yun sa Kanya, Panginoon, ang iyong kagustuhan sana ang masundan. Kapag nakaratay po kayo sa higaan dahil sa inyong karamdaman, ang pinakamagandang panalangin ay ito, Ama, mangyari nawa ang iyong kalooban. Mga kapatid, hindi ko po alam kung napansin niyo, kapag tayo po ay may sakit, isa lang palagi ang ating dasal, Lord, pagalingin mo ako. Wala naman pong masama dito at dapat naman natin talagang ipagdasal ang ating paggaling. Hindi po ba? Pero minsan, hindi naman agad sinasagot ng Diyos ang dasal natin. Hindi po ba? At pag ganitong nangyayari, aminin niyo, nagtatampo ang marami sa atin. Hindi po ba? Merong iba nagagalit sa Diyos. Tinatanong, Lord, bakit ako? Wala naman akong kasalanan. Araw-araw naman ako nagsisimba. Mabuti naman akong tao. Bakit kung sino yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno, hindi sila magkaroon ng cancer? Bakit ako yung naghihirap? Parang gusto natin sabihin sa Diyos, Lord, dapat akong masunod Lord, dapat itong mangyari sa aking buhay. Samantalang balikan niyo po, ano yung panalangin ni Jesus sa hardin ng Getsemani. Alam niya, naghihintay ang paghihirap sa Kalbaryo. Alam niya, darating, bubuhatin niyang mabigat na krus. Pero nung sinabi niya, kahit na pinagpapawisan siya ng dugo doon sa hardin ng Getsemani, ang kanyang bukang bibig ay, ang kalooban mo ang masusunod at hindi ang aking kalooban. Not my will, but yours be done. Mga kapatid, yan po ang pinakamataas na antas ng pananampalataya. Hindi lamang ang maniwala kang mapapagaling ka ng Diyos, kundi yung nagtitiwala ka na kahit na ano ang mangyari, kahit na hindi mangyari ang iyong kagustuhan, pinupuri mo pa rin siya at sinasabi mo, mabuti pa rin ang Diyos. Meron po mga himala na binabago ng Diyos ang ating sitwasyon. Pero tandaan niyo po, meron din naman mga himala na ikaw mismo ang binabago ng Diyos. Meron po akong kakilala, nagtatrabaho po siya sa abroad. Tagal na po ang panahon na hindi po niya nakasama yung kanyang pamilya dito po sa Pilipinas. Pero dahil po sa sakit at karamdaman, napilitan po siya na umuwi dito po sa Pilipinas. Nung una, nagtatanong po siya sa Diyos, bakit siya yung nagkasakit? Dahil siyempre, kailangan po ng pamilya niya, yung kita niya doon sa trabaho niya sa abroad. Pero kalaunan, nakita din po niya yung sagot doon sa kanyang tanong. Dahil sa kanyang pag-uwi, nakasama po niya muli ang kanyang pamilya. At nabantayan po niya yung kanyang mga anak dahil lumalaki sila, nagbibinata, nagdadalaga, nagabayan po niya ng mabuti yung mga anak niya. Yung sakit niya, yung naging daan para maging mas close silang magpapamilya. Mga kapatid, tandaan niyo po, minsan hindi agad inaalis ng Diyos ang sakit, pero inaalis naman niya agad yung takot. Hindi naman agad aalisin ng Diyos yung iyong problema, pero agad, kung magtitiwala ka, bibigyan ka niya ng lakas para malampasan mo anuman ang problema ng iyong buhay. Hindi naman agad babaguhin ng Diyos yung iyong katawan pero babaguhin niya agad ang iyong puso. Kung hahayaan mo siya, kapag may sakit po tayo, ipagdasal natin ang ating paggaling. Oo, wala pong masama roon, pero idagdag din natin ang panalangin ni Jesus. Sabihin natin, Lord, ito po ang aking kahilingan, pero higit sa lahat, mangyari nawa ang iyong kalooban. Dahil tandaan niyo po, ang pinakamalaking himala ay hindi yung mabuhay ka ng matagal. Anuhin mo yung pagkahaba-haba ng buhay mo, pero ikaw ang dahilan ng lungkot, ng luha, ng galit ng ibang tao. Hindi po ba? Ang pinakamalaking himala ay yung habang nabubuhay ka, kahit na may sakit ka, ay yung nananatili kang malapit sa Diyos.
Harinawa, mga kapatid, ito pong tatlong turo ni San Alfonso ng Liguri ay makatulong sa atin pampalakas kapag tayo man ay dumadaan sa pagsubok ng sakit. Una, magtiwala ka, pero magpagamot ka pa rin. Pangalawa, magdasal kang gumaling, pero ipagdasal mo din na gumaling yang iyong puso, yang iyong kaluluwa. At pangatlo, habang ikaw ay may sakit, ipagdasal mo din na matuklasan mo at masundan mo ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, mabuti at maganda kung gagaling ka mula sa iyong sakit at karamdaman. Pero mas mabuti, mas maganda kung magiging mas malusog, mas banal ang iyong kaluluwa. Amen? Magpatulong po tayo kay San Alfonso ng Liguri. Sabihin natin sa kanya, San Alfonso, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Mayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, naway mapanibago at magbigay saksi sa mga tamang pinahahalagan sa buhay upang makatulong na maintindig ang mundong nasadlak sa pagkakasala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdirigmang mga bansa, naway matutong mamuhay sa pagkakasundo at pagtutulungan para sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang itaguyod ng buong puso ang katotohanan at labanan ang pagtago at pailalim na impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ngayon, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Diyos, sa tama habang tinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin, nagpapasalamat kami sa iyong anak na siyang lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siyang nabubuhay at naghahari kasama mo at ang Espiritu Santo. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu na pinagkaloob mo kay San Alfonso Maria para may pagdiwang ang paghahain ito at sa pamagitan nito ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ang pagpaparangal ng iyong kabutihay lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sapagkat pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inubot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat na mga banal, si San Alfonso Maria de Liguri na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming tinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigaya po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Langin tayo. Ama namin mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayaan ko po kayo na ilagay inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po natin dasalin the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands. For I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation
and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any disease areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother, Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Padre Pio Petralcina, pray for us. Maraming salamat po muli sa ating mga followers, sa inyong mga online mass goers natin, sa inyong pagdalo sa ating healing mass. Palakpakan po natin ang ating mga bisita. Thank you very much po. Ito po ang tatlong tulong mula po sa aral ni San Alfonso ng Liguri. Maaring malaking tulong po sa inyo, kayong mga dumadaan sa sakit at karamdaman. Oo, una, magtiwala ka, magdasal ka, pero magpatingin ka. Magtiwala ka din naman sa mga doktor. Hindi po magkalaban ang pananampalataya at ang siyensya. Ang siyensya, galing din naman po yan sa Diyos. Sino pong nagpapagaling, nagbibigay ng karunungan sa mga doktor, nurses? Ang Diyos, ang Banal na Espiritu. Kaya kung nagtitiwala ka sa Diyos, dapat magtiwala ka din dun sa kaalaman na binigay ng Diyos sa mundong ito para tulungan ka, pagalingin ka sa iyong sakit. Remember that you cannot separate faith with action. Yes, you pray as if everything depends on God, but work as if everything depends on you. Pero pangalawa, wag lang po kayong magdasal na gumaling ang iyong pangangatawan. Pagdasal nyo din po, gumaling ang iyong kaluluwa. Kasi magkadugdong din po ang dalawang yan. Baka may sakit ang iyong katawan dahil may sakit, may problema ang iyong kaluluwa. Kaya isa pong payo ko, assignment nyo ha, go to confession. Wag lang po kayo magpa-pray over. If you have the chance, go to confession. Confess your sins always to God. Bago po kayo matulog, always ask the Lord for forgiveness. Dahil tandaan niyo po, wala naman pong perpekto sa atin. Kapag mabuti at malusog ang iyong kaluluwa, magiging mabuti at malusog ang iyong pangangatawan. Amen? And third and last, do not only pray for help, but pray to do the will of God. Isang dahilan, bakit nagkakasakit tayo? Kasi nagmamarunong tayo. Palagi nating sinusundan, ginagawa yung ating kagustuhan. Hindi po ba? Gusto ko pa ng balat ng lechon. Gusto ko pa ng chicharon. Gusto ko pa ng 1 litrong Coke, ng soft drinks. Yan ay kagustuhan lang ng iyong laman. Di po ba? Pero yan ba talaga ang kagustuhan ng Diyos? If you always follow the will of God, then both of your body and soul will be healthy. Hindi ka mapapabayaan at ikaw ay mananatiling malakas pag sinusundan mo ang kagustuhan ng Diyos. So, your last assignment po today is, when you pray, you say, Lord, help me to follow your will. Panginoon, tulungan mo ako, sundin ko ang iyong kalooban. Kapag ginawa niyo po ang tatlong yan, napakalaking bagay na po, tulong para gumaan
bumuti ang inyong nararamdaman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.